Katanungan galing kay kapatid na Arvin Manabay. Sabi niya, Ustad, Assalamualaikum. Ustad, may tanong po ako. Anong hatol po sa kalalakihan na pabaya sa asawa at kanyang mga anak? Jazakallahu khairan po, Ustad. Mention mo na lang ako sa page mo, Ustad, para ma-share ko, post ko din po. Ganti pala ang kanawa ng Allah. Okay. So, sagutin natin. Bismillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. So, ang ating magiging kasagutan ay unang-una bilang paalala sa aking sarili, gayon din sa ating lahat. So, alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh, kapatid. Barakallahu fik, no? At may pagpalain ka ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyong mahalagang katanungan. Ang usaping ito ay kabilang sa mga seryosong bagay na madalas nagiging sanhi ng pagkawasak ng pamilya at pagdurusa ng mga asawa at mga anak. Na kung kaya, anong hatol sa lalaking nagpapabaya sa kanyang asawa at mga anak? Ang pagpapabaya ng isang lalaki sa kanyang asawa at mga anak sa kanilang mga pangunahing pangangailangan, pag-aaruga, paggabay at responsibilidad ay isang malaking kasalanan, isang kabira sa Islam. Ang asawang lalaki at ama ay ginawang tagapangalaga o kawam ng kanyang pamilya at pananagutin siya ng Allah sa araw ng paghuhukom tungkol sa kanyang mga nasasakupan. Una, ang lalaki ay tagapangasiwa ng pamilya. Sinabi ng Allah, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa", Surat An-Nisa. Ang mga kalalakihan ay mga tagapangasiwa at tagapangalaga ng mga kababaihan. Kasama rito ang pagbibigay ng kastusin o nafaka, proteksyon, pag-aaruga, paggabay sa din at mabuting pakikitungo. Pangalawa, utos na pangalagaan ng pamilya. Sinabi ng Allah, "Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara", Surat At-Tahrim. O kayong mga sumasampalataya, pangalagaan ninyo ang inyong mga sarili at ang inyong mga pamilya laban sa apoy. Sinabi ni Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, "Allimuhum wa addibuhum", turuan ninyo sila at disiplinahin sila. Gayon din nabanggit sa mga salaysay sa sunnah na kung saan ang ama ay panagutin sa kanyang pamilya. Sinabi pa sa salam, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati", muttafaqun alay. Kayong lahat ay mga tagapag-alaga at kayong lahat ay panagutin tungkol sa inyong mga nasasakupan. At sinabi pa niya, "Warijalu ra'in fi ahli bayti wa mas'ulun anhum", ang lalaki ay tagapag-alaga ng kanyang sambahayan at panagutin tungkol sa kanila. Sapat ng kasalanan ang pagpapabaya. Sa hadith ni Prophet sallallahu alaihi wasallam sinabi, "Kafa bil mar'i ithman ay yudayya may yaqud", Abu Daud. Sapat ng kasalanan para sa isang tao ang pabayaan niya ang mga taong kanyang obligadong buhayin. Isa ito sa pinakamatinding babala sa sunnah laban sa mga amang hindi tumutupad sa kanilang mga obligasyon, lahigit lalo ang nafaka, gastusin pa pinansyal na obligasyon. Ano ang saklaw ng pagpapabaya? Ang pagpapabaya ay hindi lamang tungkol sa pera. Maaring kabilang dito ang hindi nagbibigay ng pagkain, tirahan, damit, gamot at iba pang pangunahing pangailangan. Hindi nagbibigay ng sapat na gastusin kahit may kakayahan naman. Hindi kinukumusta o inaalagaan ng asawa at mga anak. Hindi tinuturuan ng sala at mga tungkulin sa din. Palaging wala sa bahay nang walang makatwirang dahilan. Iniiwan ang pagpapalaki ng mga anak sa iba samantalang kaya naman niyang gampanan ito. Mas inuuna ang barkada, bisyo o ibang babae kaysa sa pamilya. So ano ang panagutan niya sa harap ng Allah subhanahu wa ta'ala? Kung ang lalaki ay sadyang nagpapabaya habang may kakayahan naman, siya ay nagkakasala. Maaring mawala ng karapatan sa ilang usaping pamilya kung umabot sa hukuman ng Sharia, panagutin siya ng Allah sa araw ng paghuhukom. Sinabi ng Prophet sallam, "Ma min abdin yastara'ihi Allahu ra'iyah yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyati illa haramallahu alayhi al-jannah", rawahu al-Bukhari wa Muslim. A'udhu billah. Walang alipin na pinagkatiwalaan ng Allah na mga nasasakupan at namatay habang inininlang niya sila, maliban na ipagkakait ng Allah sa kanyang paraiso. So paano kung mahirap ang ama? Mahalagang tandaan na kung ang ama ay walang kakayahan dahil sa tunay na kahirapan, karamdaman o kawalan ng hanap buhay sa kabila ng pagsisikap,
hindi siya nagkakasala dahil sa kakulangan ng yaman. Sinabi ng Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Suratul Baqarah. Hindi pinapasa ng Allah ang isang kaluluwa maliban sa kanyang kakayahan. Ngunit obligasyon pa rin niyang magsikap ayon sa kanyang makakaya. Kaya naman, ano ang ato sa laging nagpapabaya sa asawa at mga anak? Ito yung malaking kasalanan o kabira. Kung may kakayahan naman siya, obligado ba siyang gumastos para sa pamilya? Oo, ito ay fard at tungkulin niya. Obligado ba siyang gabayan sila sa diin? Of course. Panagutin ba siya ng Allah? O naman, tungkol sa kanyang asawa at mga anak. Paano kung tunay na mahirap? Hindi siya nagkakasala kung ginawa niyang lahat ng makakaya niya. Kaya ang tunay na kumbaga rujula o pagkalaki sa Islam ay hindi nasusukat sa lakas, katayuan o yaman, kundi sa kung paano pinangalagaan ng lalaki ang kanyang pamilya. Sinabi ng Prophet sallam, khairukum li ahli. Wa Tirmidhi wasa. Ang pinakamabuti sa inyo ay ang pinakamabuti sa kanyang pamilya. Kaya ang isang Muslim na asawa at ama ay dapat magsikap na maging dahilan ng seguridad, pagmamahal, paggabay at kabutihan para sa kanyang asawa at mga anak, sapagkat sila ay isang amana o tiwala na ipinagkatiwala sa kanya ng Allah. Allahu a'lam bissawab. Subhanaka bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.